Ang United States ay isa sa mga most powerful at most influential hindi lang sa larangan ng entertainment, science at technology. Sila din ang may pinaka-advanced at modern na kagamitan pangdigma. Mula noong 1940s, bago pa man magsimula ang outbreak ng World War II, ang US nga ay maituturing na sleeping giant dahil sa nung una ay hindi pabor ang mga mamamayan at mga leaders ng bansa na sumali sa World War II. Pag sinabing USA, ano yung unang papasok sa isipan mo? New York? Michael Jordan? LeBron James? Pero hindi nga maitatanggi naman yung power nila when it comes to military, Air Force, Navy. 'Di ba ngayon nga ano yung malaking bangka? Oo, na may mga eroplano, aircraft carrier nila. Imagine that, no? Ang laki. So, last time nung nasa New York kami, nagbakasyon kami saglit, mura lang yung ticket. May aircraft carrier na ginawa lang nilang museum. Oo, nakapark lang siyang ganyan. Ayun, may mga nagpapalitrato, ganyan. Like, what? Kaya nga, noong sinakop ng Germany ang Poland, ang Britain at France ay nagdeklara ng war laban sa Germany at Italy. At ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng World War II. Ngunit, alam mo bang may isa pang bansa ang nagsilbing kasangga ng Axis powers? Ito ay wala ng iba kundi ang Empire of Japan. Ang kanilang pagsakop sa China at Northern Manchuria ay tinaguri ang isa sa mga bloodiest massacre sa kasaysayan. Mga bata, matanda, babae at lalaki ay walang awang pinaslang ng mga sundalong Hapon. Dito rin sila nag-umpisang mag-experiment sa mga tao, ang infamous Unit 731 atrocities. Alam mo, pansin ko, yung mga movies, about lang siya sa Europe, yung mga World War II na movies, parang hindi masyadong pinapansin yung naging war din sa Asia noong World War II. Naalala mo yung kwento sa'yo ng lolo mo, ng lola mo, na nung panahon nga ng gyera, di ba, panahon ng mga pagsakop ng Hapon, brutal yung naging pananakop nila sa Pilipinas, sa Manila, and imagine na nga lang yung naging atrocities nila sa Unit 731. Human experiment, men. Dahil sa pag-atake ng Japan sa China, ang US ay nag-embargo ng oil laban sa Japan. Dahil sa wala silang natural oil and natural gas, ang mga leaders ng Empire of Japan ay nagsimulang planuhin ang pag-atake sa US base sa Hawaii. At noong December 7, 1941, ang puwersa ng Japanese Navy at Air Force ay magkasabay na inatake ang US Navy base sa Hawaii. Ang 4 na battleship ng US ay agad na lumubog pagkatapos tamaan ng torpedo at bomba. Ang maaliwalas na araw ay napalitan ng usok mula sa mga sumabog na light cruisers at mga battleships. So matotal, nasa mahigit 2,000 ang kabuoang bilang ng mga US sailors ang nasawi. Dahil sa pag-ataking ito, ang attack on Pearl Harbor nga ay isa sa mga dahilan kung bakit ang US ay tuluyang sumali sa World War II. Balik tayo sa mga kwento ng lola natin na naka-experience, nakadanas ng World War II. 'Di ba ang sabi, naghuhukay silang ganyan, tapos kukuveran nila ng mga dayame para hindi sila makita. Kapag may anak silang maliliit, umiiyak, tinatakpan yung bunganga. Naalala ko yung mga ganung kwento dati, which is hindi maganda. Oo, walang nakaka-enjoy sa ganung sitwasyon. So mapalad tayo, 'di ba? At least ngayon nakakapasok tayo sa school, hindi natin kailangang magtago. Wala yung fear, 'di ba, na pwede na lang tayong barilin, saktan ng mananakop. Ngayon, etong surprise attack na to sa Pearl Harbor, somewhat na, kasi kung hindi rin sumali ang US,
Hindi ko alam kung mapapalaya ba tayo laban sa mga Hapones eh. 'Di ba? Ano yung sabi ni General MacArthur? I shall return. Kasi kung hindi rin tayo tinulungan ng US, malamang sa malamang baka 'di ba? Baka naubos ang mamamayang Pilipino. Ang sleeping giant ay ganap ng nagising. Ang US ay agad na nagdeklara ng war laban sa Japanese Empire. At makalipas nga ang madugong labanan sa Pacific Theater, paunti-unti ang pwersa ng Japan ay napuksa sa mga nasakop nitong bansa, nakabilang din ang Pilipinas. Matatandaan ang pinaka-famous na katagang iniwan ni General Douglas MacArthur na I shall return, na kung saan ito ay kanyang pinatunayan. At noong 1945 nga, ang Pilipinas ay tuluyan ng napalaya laban sa mga puwersa ng Japanese Imperial Army. So, I shall return, napaka-famous. After nilang sakupin ang Pilipinas, ang daming casualties, ang daming namatay, and ang tanging magandang naiwan lang ng mga Hapon is what? Yung treasure na naiwan ni Yamashita. Sino kayang nakakuha nun? Dahil sa madugong labanan sa Europa at Asia, ang US government ay naghikayat ng mga researchers sa paggawa ng isang device o mechanism para mapuksa ang kalaban. Ang Manhattan Project nga o atomic research ay sinimulan. Noong July 16, 1945, ang US ay naging successful sa pag-create ng pinakaunang atomic bomb. Makalipas lamang ang isang buwan, noong August 6, 1945, ang US ay naghulog ng atomic bomb sa siyudad ng Hiroshima na nasa 80,000 katao ang agad na naglaho at namatay. At 3 araw lang ang nakalipas, noong August 9, 1945, ang siyudad naman ng Nagasaki ang hinulugan na nasa 75,000 katao ang nalagay sa peligro at kamatayan. Sa lakas nga ng bombang ito, agad kumalat ang balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ang devastating effect ng atomic bomb ay nagbigay ng takot at pangamba sa lahat. And eto na yung naging endgame ng pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor, which is, well, mistake siya. Hindi lang siya maliit na mistake, kundi malaki. Obviously, kung hindi nila ginawa yon sa Pearl Harbor, malamang sa malamang ang US hindi magdedeklara ng war sa Japanese. Malamang hindi rin sila sasali sa giyera dahil na rin sa pagsali ng Russia o Soviet Union laban sa Japan. Ang emperor ay tuluyan ng sumurrender noong August 15, 1945. At dahil na rin sa pagsuko ng Germany, tuluyan na ngang natapos ang World War II noong September 1945 at nasa 85 milyong katao ang nasawi. Nasa 70 na bansa ang involved at ito ang pinakamadugong pangkalahatang giyera sa kasaysayan. Ang Japan ay nagtamo ng nasa 3 million military at civilian casualties. Masasabi ngang ang kanilang naging desisyon na atakihin ang Pearl Harbor o ang USA ay isa sa mga unprovoked disaster na nagbunga ng matinding reparation at ang kauna-unahang naging casualty din ng atomic bombing. What if scenario? What if hindi inatake ng Japan ang Pearl Harbor? Malamang sa malamang ang US hindi pa sila gagawa ng atomic bomb, malamang hindi rin sila sasali sa World War II, 'di ba? And malamang din hindi pa tayo napalaya sa mga mananakop na Hapon.